Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas sa 4:10 sa hapon. Giga sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga danagpon nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Merkulas, Agosto 27, tuwing 2025. Pinang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalangan. Headline. May koordinasyon kag parehong mensahe sa PCO kag state media importante para awayon ang fake news. Headline. Duha ka pasahero nga may kaso kriminal nga nag-abot sa Iloilo International Airport, gindakop. Headline. Antique Operation Center naka-blue alert para sa ugot ng pagbantay sa malaing at tiyempo. Headline. Mga banwa sa Antique nagdeklara sang suspensyon sang klase subong Agosto 27. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpatod sa Presidential Communications Office kung PCO nga ang ilang kampanya batok sa fake news kung peke nga mga balita kag disinformation nagapadayon wala sa payan sang limitado nga budget nga 16 milyones. Sa House hearing in pamangkot ni Bataan Representative Antonino Roman kung ano ang ginahimo sa PCO kung masabat ang pagdamo sa misinformation online. Sa sabat ni PCO Secretary Dave Gomez, bastante na ang gamay nga pundo mga nakasentrong ilang strategiya sa husto nga impormasyon. Hindugang pa sa tekniko nga hindi lang sa paghiwas ng content ang ginatutukan sa PCO, kundi sa pag-coordinar man sa nagkalain-laing ahensyas ng gobyerno matap na ang mga site nga nagapalaptas ng hindi matuod nga balita. Importante, sunod sa iya meras ang isang mensahe sa nga plataporma sa gobyerno kung malumos ang fake news. May mga proseso sa pag-usisa kapag verify sa kamaturan, mga kampanya sa media, kag literasiya sa impormasyon, kag mga inisyatibo sa digital nga pagdumalang ginapatuman sa gobyerno. Kadungan sinigin pa ni Gomez nga ginasuportahan sang PCO ang mga legislative initiatives sa Kongreso nga nagatuyo sa pagbato sa misinformation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso kriminal nga nagabot sa Iloilo International Airport, gindakop. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkumpirma sang Civil Aviation Authority of the Philippines Area 6 ang pagkaaresto sang duha ka pasahero halin Singapore nga nag-abot sa Iloilo International Airport. Ang duha ang nagapangatubang sang kaso kriminal, partikular ang qualified trespass to dwelling sa idalom sang Article 280 sang Revised Penal Code. Ang operasyon ang ginhiwas sang PNP Aviation Security Unit, Iloilo Airport Police Station, kaupod ang suporta sang iban pa nga law enforcement agencies. Sa statement sang kaap, ang insidente nagapakita sang istrikto nga pagpatuman sang layi sa pasilidad sang paluparan. Kag sang padayon nga commitment sa pagsiguro sang safety sang operasyon sang Iloilo International Airport. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Antique Operation Center naka-blue alert para sa ugot ng pagbantay sa malaking at tiyempo. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpasaka na sa blue alert ang status ang Antique Provincial Operations Center epektibo Agosto 27.
bangod sang pag-ulan nga nabatsyagan sa probinsya. Suno kay Mr. Broderick Cain, hepe sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 3 ka adlaw na nga nagaka-eksperyensya sang moderate tubtub panalagsa nga heavy rain sang Antique, gani pasalig sang PDRRMO nga pagapabaskugon pa ang ila pagbantay sa mga balahaon kag landslide prone area sa Antique. Ginbalita man ni Cain nga may preemptive evacuation sa San Jose de Buenavista sa diin gin-evacuate ang kapin 22 ka residente sang Katunggan, Bugarot. Samtang ginpanumduman naman ang publiko ilabi na ang mga motorista nga maghalong sa paglabay sa National Highway sang Barangay Abiera kag Bakalan sa Sebaste. Bangod sang debris kaangay sang bato kag layon sa dalan. Nagapanawagon naman ang PDRRMO sa mga residente nga magpabilin nga nakaalerto kag magsunod sa ginapagwa nga abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Mabalik sa Antique, nagdeklara sang suspensyon sang klase subong Agosto 27. Detalye sang balita, Hope Torichante. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangod sa malaing nga tiyempo, 17 ka banwa sa Antique ang nagdeklara sang suspensyon sang klase subong nga Miyerkules, August 27. Sandig sa report sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, wala sang klase sa tanan nga liber sa pampubliko kag pribado nga bulutuan sa banwa sang Barbasa, Belison, Sebaste, San Remilio, Tobias Fournier, Bugasong, Patnongon, Valderrama kag Lawaan. Samtang wala naman sang klase sa preschool tubtob senior high school sa Kulase, Tibiao, Hamtik, Aninii, San Jose, Kaluya, Sibalom, kag Libertad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Makalikaw sa aksidente. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Slide nagluntad sa Sebaste, Antique. Detalye sang balita, Hope Torichante. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. May nagluntad nga landslide sa P. Javier sa Sebaste, Antique subong nga Miyerkules, August 27. Ini ang ginkumpirma ni Mr. Ernesto Galido, hepe sang Sebaste Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Suno kay Galido, landslide prone area gid man ang barangay ilabi na kung tag-ululan. Sa karon ginsiling sang MDRRMO chief nga iga-evacuate na ang 7 ka Visayas, suno kay OCD6 spokesperson Tina Mayor, ang pagpanagtag sang hygiene kits nakadepende sa request sang mga lokal nga panguluhan. Gen pa siguro man sang OCD ang madasig nga pagpanagtag sang non-food items sa mga lugar nga maapektuhan sang malain nga tiyempo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Natulunyag ang Gawad Probinsya sa Palibot 2.0 nga ilunsar sa lokal nga panguluhan sang Iloilo. Ang local government units ipaidalom sa evaluasyon base sa mga hinimuan sa 5 ka nagapangunang environmental governance areas: resource management, waste management and pollution control, biodiversity conservation, wetlands and water management, kag parks and green spaces development. Magluwas sa performance ang paindis-indis nagapasidungugman sa mga lokal nga inisyatibo pagi sa Best NGov initiative nga nagapakita sang inobasyon, effects and sustainability nga paghatagan sang special citation. Ining pagkilala naga sa ulog sang talalupang doon nga mga inisyatibo kag mga pagpanikasog sa pagpreserba sa ekolohiya kag kayuhan sang komunidad. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Masidunggan sang Iloilo City Government ang top 20 corporate real property taxpayer sa syudad sang Iloilo nga may dako nga nabulig sa pagpabakod sang ekonomiya sang syudad. Ini ang ginalagipan sang Panay Energy Development Corporation, Mega World Corporation, SM Prime Holdings Corporation, Heva Management Development Corporation, Panay Power Corporation, Philippine Foremost Milling Corporation, Avida Land Corporation, AFP Retirement and Separation Benefits System, Santa Lucia Realty and Development Incorporated, SM Mega Holdings Incorporated, More Electric and Power Corporation, a Dodge Commercial Corporation, Robinson's Land Corporation, TTK Realty and Development Corporation, Juan Hamora Jr. Enterprise Incorporated, Travelers International Hotel Group, Avon River Power Holdings, Danza Realty Corporation, Santa Lucia Realty and Development Incorporated, Henber Realty Development Corporation, La Filipina Oigongco Corporation. Sabay naman sa top 10 individual taxpayers sa real property sila man ang ginpasidunggan. Radyo Pilipinas,
Radyo Pilipinas News. Na ng mga motorista kag kasapatan sa disgrasya pagbutang sang animal warning signages ginaduso sa pila ka lugar sa syudad sang Iloilo. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Nagpropose ang resolusyon si Iloilo City Councilor Cedric Cabalona na nagahinyo sa pagpahamtang sa animal warning signages. Labi na sa mga areas na madamo sang stray animal kasubong sang ido o konkuring. Pagi sini mapahibalo ang mga motorista maghalong sa mga lugar, malikawan na aksidente sa dalanon kag maproteksyonan ang kasapatan. Sa giniwat nga sesyon sa Iloilo City Council gintumod man ni Cabalona ang mga matawo nga lugar kasubong sang plaza, karsada, merkado kag highway sa prioridad nga butangan sa animal signages. Ginrekomenda naman sa pila ka konsihal ang pagtumod sa specific na lugar ug butangan sa mga signages subong man ang paglakip sa ibang pang mga kasapatan sa definition sang stray animals. Santo sa pasal nga solusyon, ginaduso naman nga ang DPWH amo ang in charge sa pagbutang sa signages sa mga National Road kag City Engineers Office naman sa mga local roads. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pagpili sa pagpasulod sa minor de edad sa mga bilyaran lakip ang pagbaligya kung pagserbis ang makahulubog ng ilimnon ginaduso ni Councilor Cabaluna. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Ginaduso ni Iloilo City Councilor Cedric Cabalona ang pagdumili sa mga minor de edad na magsulod sa mga bilyaran sa syudad subong man ang pagbaligya o kung pagserbis sa ila sa makahulubog ng ilimnon. Luna kang natala na ipaidalom sa review. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginpabalik na sa serbisyo sa Civil Service Commission ang duha ka pulis nga naa-aside sa Western Visayas nga nalakip sa narco list ni Anay Presidente Rodrigo Duterte na na-dismiss sa serbisyo. Sa duha ka separado nga desisyon sang CSC gin-reinstate sa Police Lieutenant Colonel Noel Lamses kag Police Major Rio Maymay. Naibaluan ginpamatbatan nga guilty sa Napolcom and Bank ang duha ka opisyal sa kasong incompetence and gross neglect of duty nga may penalidad nga dismissal sa serbisyo sa Disyembre 2018. Apang ila ini ginapila sa Civil Service Commission kay gin-exonerate sila. Sa desisyon nga ginpagawas ng CSC, kulang sa basihan ng mga kaso nga ginpasaka batok sa ila. Sa pagbalik sa serbisyo sang duha ka pulis, makabato ng mga opisyal sang ila bugos nga back wages, leave credits, kay iban pa nga benepisyo sumugod sang gin-dismiss sila tubtob sa ila reinstatement. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang Mobile Health Service kag Information Caravan ang Philippine Coconut Authority Western Visayas sa barangay na Isud, Ibahay, Aklan. Ini ang gindugukan sa mga coconut farmer pati na sang ila mga pamilya. Sunod sa PCA Western Visayas, ang aktibidad kabahin sang health and medical program nga ginapatuman sa idalom sang Coconut Farmers and Industry Development Plan. Lakip sa mga ginatanya nga serbisyo sa programa ang libre nga bulong, konsultasyon, x-ray kag dental service. Natala na man nga bisitahon sa ahensya sa bunga semana ng Barangay Santa Ana sa Pandan Antique kag Barangay Bongbongan 1 kag 2 sa Hamtik Antique. Radyo Pilipinas News. Sa usapang agrikultura, ginpahig ni Dr. Pearl Joy Girawa, Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6, nga mas convenient na ang pagproseso sang local shipping permit subong pinaanggit sa manual application. So kay Girawa, pwede na sila kag online application sa dinang kliyente, hindi na kinahanglan og padulong mismo sa opisina sa Bureau of Animal and Industry. Sa online, importante nga may aktibo nga email address ng kliyente para makaubra sang account. Sa dion nga ma-confirm ang account, ang masunod nga tika nga mong pagsulat sa mga impormasyon lakip ng shipping details sang sapat kay attach sa mga requirements nga ginapangayo para ma-review sang BAI system. Radyo Pilipinas News. Sa usapang agrikultura program, ginpatpat sang Veterinary Quarantine Services Western Visayas ang mga produkto nga nagakinahanglan sang permit sagud matugutan nga magbiyahe. Suno kay Dr. John Ruel Hilario, next in rank Veterinary Quarantine Officer, ang commodities nga nalakip sa issue 1 sang permit amo ang mga buhi nga kasapatan, mga produkto sang kasapatan kag mga animal byproducts. Siling ni Hilario kinahanglan magkuha sang permit sa pagtransport sa mga animal products kaangay sang itlog kag gatas o kung sa animal skin nga ginagamit leather bilang byproduct. Radyo Pilipinas News. Aktibo ang Kapit Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ng Department of Social Welfare Development
nga nagatrabaho gud madugangan ang partisipasyon sa kababaynhan sa mga proyekto sa pagpauswag sa komunidad sa madalag aklan. Sa pinakauli nga report, may rasang 24 ka mga babae nga in-paid labor o kung ginabayaran ang record sa barangay Lugohon kag barangay Alaminos sa ninabitan nga Banwa. Nagabugos ini sa 33% sa kabugusan nga numero sa mga kababaynhan nga nagapakigbahin ang kadabuon sa mga kababaynhan. Ginabanta nga magataas samtang ang pagtukod sa mga proyekto nagapadayon. Ang partisipasyon sa mga babae sa labor force sa mga proyekto ang ginpunduhan sa kalahi seeds nagtayo sa 35% halin sa 30% sa nagligan nga tuig nga nagamarka sa isa ka hungod nga pagtinguha sa pagpasanyog sa pagkalakip sa gender sa tradisyonal nga mga hilikoton sa konstruksyon nga ginagaman sa mga lalaki. Sa Lugohon, 12 ka mga kababaynhan ang record nga nagapakigbahin sa paid labor para sa pagtukod sa 200 meters nga gabion wall para sa proteksyon sa suba. Dugang pa, 12 ka mga babae ang nagatrabaho sa barangay Alaminos sa pagtukod sa bag-ong adalan nga may slope protection sa Sitio Pudlusan. Sa Sitio Macapio, barangay Lugohon, Linley Francisco, isa sa 12 ka mga babae nga nagapartisipar sa konstruksyon sa 200-meter Gabion River Wall. Ang kaso sang madalag nagalaragway sa isa ka kritikal nga pagpang-usisa kung paano mga programa sa pag-uswag mas makaangot sa pagkapatas sang gender upod ang mabatyagan ng mga benepisyo sang komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagiwat sa profiling activity para sa sektor sang kakao kag kape ang Department of Trade and Industry Guimaras sa Nueva Valencia. Kaupod ang Office of Municipal Agriculture Services gimbisitahan sang DTI Guimaras ang Paquito Farm, Spring Bloom Agri Farm kag iban pa nga coffee kag cacao grower sa Banwagod matubod kung ano kalapad ang ginatamnan nga area, ano kadako ang produksyon kag ano nga mga value adding ang ginapatuman sa mga mangunguma. Katuyuan sa pagbisita nga mapamatian ang mga issue kung problema ang ginatubang sa mangunguma kag mabuligan sila nga maangot sa mga manugbakal kag nagaproseso nagalawon DTI Guimaras kag OMAS Nueva Valencia nga makabukas sila sa mas madamo nga oportunidad nga makapabaskog sang sektor sang kape kag kakao sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magkahiwat sang duha ka adlaw nga Kabalaka Expo ang syudad sang Iloilo sa pagpanguna sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa maabot ng Agosto 29 to 30 sa Convention Drive, Iloilo Business Park, Mega World, Mandurriao. Yara sa 22 ka exhibitors gikan sa local government, academe, civil society, private sectors ang mag-aupod sa kayuwatan sa dimaya sang hiwaton nga lectures, exhibit sa mga rescue vehicles kay iban pang equipment. Sunod kay CDRRMO Urban Search and Rescue Chief Darwin Papa inyang una nga tion. Sa pagiwat sang Expo, sa diin nagatuyo nga mapasanyong pang disaster preparedness kag life-saving knowledge sa mga tumalambong nga pagabugusan sa mga estudyante, responders, MDRRMOs, private sectors kag iban pa dayaw naman ni Office of Civil Defense Operations Section Chief Attorney Melissa Banyas ang inisyatibo sa lokal nga panguluhan sa syudad sa pagpatigayon sang event paagi sinisuno sa iya mapapag-on pa ang kahandaan sa naglain nga sektor sa emerhensya na madugangan ng ilahibalo sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon subong man ang mga best practices sa disaster preparedness. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Saludo sa gihapon ang lokal nga panguluhan kag mga residente sang Tigbawan, Iloilo sa ila kasimanwa nga si Anay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Bungod sa igin pakitang abilidad bilang leader sang Philippine National Police. Sunod kay Mayor Nene Teruel sa malipot nga tion, yung ginhatag kay Torre para pamunuan ng PNP ipakita silang isa ka leader nga handa magpatuman sa mga pagbago para sa mas epektibo na serbisyo sang kapulisan sa komunidad. Bisan mataas na ang iya pwesto sa PNP, gindayon ni Teruel si General Torre mangod nagpabili ni nga simple kag wala bugal. Naibaluan nga ang tatay ni General Nicolas Torre III tumando sang Tigbawan, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung paidalom sa standard first aid kag basic life support CPR with AED training course ang mga emergency responders kag volunteers sa Banwa sang Hordan, Guimaras. Katuyuan sang paghanas nga may baluan sa mga partisipante ang paghatag sang first aid labi na ang pagpatigayon sang cardiopulmonary resuscitation upon CPR kag gusto nga paggamit sa automated external defibrillator, isa ka life-saving device nga ginagamit kamera nga ma-cardiac arrest. Iniging tublo kag demonstrate ni Mr. Daryl May Ichon sang PRC o Philippine Red Cross Guimaras sa chapter. Sino kay Mayor John Edward Gando, importante nga dapat may ihibalo ang mga responders sa first aid skill, sa first aid kag CPR sa pagsalbar sa kabuhi kag sa iban pa nga emerhensya. Gipasiguro sang alkalde
Ang bugos nga suporta sang banwa sa mga programa agud pabaskugon ang preparedness, resilience kag kapasidad sa mga responders para sa epektibo nga emergency response sa banwa sang Hordan, Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipay dalom sa technical advancement and livelihood advancement o kon na tele-training ang mga mananahi sang Alimudyan, Iloilo. Sino kay Mayor Ian Kenneth Alfeche, katuyan sa paghanas nga mapasangkad ang abilidad kag matagad sang dugang nga kaalam ang mga mananahi pinagi sa technical advancement, mabuligan ng mga mananahi agud mag-uswag ka mga produktibo nga kabahin sa komunidad. Ang inisyatibo kabahin sa programa sa lokal nga panguluhan sa paghatag suporta sa palangabuyan agud masiguro nga may oportunidad kag bulig ang pumuluyo sa ila trabaho kag negosyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:34 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Miyerkules Agosto 27, tuig 2025. Para sa Bangkong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.